Bago pumasok sa paaralan, si Asahi, ang pangunahing bida, ay nanunood ng isang palabas sa panghuhula. Ayon sa mga salita ng manghuhula, ngayon ang maswerteng araw ni Asahi at makakakuha siya ng swerte mula sa 5 maswerteng bagay. Mula nang lumabas si Asahi, nagkatotoo ang hula. Nabangga niya ang cute na babae na si Aoi sa isang kanto. Ang kanilang intimate gestures ay medyo nakahihiya kay Aoi at nagmamadali siyang tumakbo. Sa sandaling iyon, nalaman ni Asahi na may naiwan siya at dinampot iyon, sa pag-iisip na ibabalik niya ito sa susunod kapag nakita niya ito. Pagkatapos nito, sa walang laman na tram, nakita ni Asahi ang isang kagandahan, si Mangfa. Ang kanyang sobrang intimate na pag-uugali ay nakakatakot kay Asahi at siya ay nagsisikap na makawala. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang nahawakan ang kanyang katawan, na naging dahilan upang mapagkamalang pervert siya at nagtuturo sa kanya ng leksyon. Sa oras na ito, dumating ang tram sa hintuan sa oras at mabilis na tumakas si Asahi. Nang malapit na siyang umalis sa hintuan ng tram, nakasalubong niya ang isa pang babae na naglanding, si Karen. Tumalon siya sa mga bisig ni Asahi at bumagsak sila sa lupa. Nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan ang saging na dala niya at muli siyang binugbog. Nang maglaon, sunod-sunod na nakatagpo si Asahi ng iba pang mga insidente, ngunit wala sa kanila ang masasabing maswerte. Siya ay unang napagkamalan ng isang batang babae na nagngangalang Amelia bilang isang magnanakaw ng damit na panloob, at pagkatapos ay inatake siya ng isang aso dahil sa isang taong nagngangalang Ilya. Nang sa wakas ay natauhan na siya, huli na siya sa paaralan. Matapos makalusot sa silid-aralan, nagulat si Asahi nang makitang si Mangfa ang bagong guro ng kanyang klase. Kasabay nito, nakikita niya sa klase ang 4 na bagong estudyante na kapareho ng grupo ng mga taong ngayon lang niya nakilala. Dahil alam niyang katawa-tawa ang nangyari sa umaga, sinikap ni Asahi na mag-make face para walang makakilala sa kanya. Gayunpaman, hindi ito gumagana. Ang nababagabag na batang lalaki na si Asahi ay nakatanggap ng hindi kilalang sulat na humihiling sa kanya na magkita pagkatapos ng klase. Curious siya kung sino ang naglagay ng sulat. Sa sandaling iyon, muli niyang nakasalubong si Aoi sa isang kanto. Nahihiyang tinanong siya ni Aoi kung may napulot ba siya, at naalala ni Asahi ang umaga. Habang binabalak niyang ibalik ang mga gamit niya kay Aoi, aksidente niyang nahugot ang underwear ni Amy na kinuha niya noon. Si Aoi ay kumbinsido na siya ay isang pervert na lapitin ng damit na panloob at sinampal siya. Si Asahi, na sunod-sunod nang na-misunderstood, ay pumupunta na nalilito habang kumukuha ng kanyang pagkain. Nalaman niya na si Karen, ang dilaw na buhok na batang babae na nakilala niya sa umaga, ay hindi pa nakakain ng kanyang tanghalian at nag-aalok na ibigay sa kanya ang saging na inihanda niya para sa tanghalian. Iniisip ni Karen ang abnormalidad ni Asahi sa umaga at napagtanto niyang mali ang paghuhusga niya kay Asahi. Pagkatapos noon, awkward na nagpasalamat si Karen sa kanya. Mula noon, isa-isang naaayos ang hindi pagkakaunawaan ni Asahi at ng kanyang mga kaklase, maliban kay Aoi. Gumaan ang pakiramdam ni Asahi. Sa pag-iisip ng hindi kilalang sulat, nagpasya siyang pumunta sa itinakdang lugar, nalaman lamang na ang taong sumulat ng liham ay si Aoi. Gusto niyang ipagtapat ang kanyang pagmamahal kay Asahi dito. Sa sandaling iyon, isang bugso ng hangin ang tumama sa palda ni Aoi na nagpaunawa kay Asahi na ang naiwan niya ay ang kanyang damit na panloob. Hindi napapansin ni Aoi na medyo nagiging weird na sa pagitan nila ni Asahi. Patuloy niyang ipinapahayag ang kanyang pagmamahal kay Asahi. Ngunit ang lahat ng ito ay nangyayari ng biglaan kaya't kailangan ni Asahi ng ilang oras upang pag-isipan ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya ang kahihiyan at tumakas na nahihiya. Pagkaalis ni Aoi, magkahiwalay na hinanap ni Ilya at Mangfa si Asahi, na dumating din para umamin sa kanya. Si Mangfa ay matapang, direktang hinahalikan si Asahi, na nakatakot sa kanya na tumakas. Ngunit hindi ito nagtatapos doon. Pinahinto ni Karen si Asahi sa isang damit pangkasal sa susunod na segundo at gusto niyang maging asawa niya. Dinala niya si Asahi sa isang hotel nang hindi nakatanggap ng tugon mula kay Asahi. Si Asahi ay ganap na nasira. Ngayon ay maaari na lamang siyang magsinungaling kay Karen na gusto niya itong halikan at hilingin sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumakas siya. Biglang lumitaw ang isang batang babae na may maskara sa gilid ng kalsada at humiling kay Asahi na tumulong sa pagsagot sa questionnaire. Nalaman ni Asahi na ang talatanungan ay naging isang aplikasyon para sa kasal. Nang makitang nalaman na ang plano, tinanggal ng dalaga ang kanyang maskara at si Amy ang gustong pakasalan si Asahi. Iniisip ni Asahi na umuwi at maging kalmado sa lahat ng mga pangyayaring ito, ngunit nang buksan niya ang pinto, lumabas sa kanyang bahay ang 5 tao na nakabangga sa kanya. Nag-play sila ng audio recording na mula sa kanyang ama, na sinasabi na ang lahat ng mga taong ito ay mga kandidatong pangkasal na pinili ng ama ni Asahi para kay Asahi. Sila ay nagmula sa buong mundo at pansamantalang maninirahan sa tahanan ni Asahi. Maaaring tumira si Asahi na kasama nila sandali at pumili ng taong gusto niyang pakasalan. Si Ilya, bilang isang batang lalaki, ay kasama rin. Di nagtagal, nalaman ni Asahi na pinalawak ang kanyang tahanan at may sapat na espasyo para sa lahat para makalipat.
Ang 5 tao ay naghanda ng masarap na hapunan para kay Asahi, at lahat ay gustong pakainin siya. Nang balak niyang maligo, gusto ni Karen na pumunta sa banyo kasama niya ngunit sinipa niya ito. Ang matalinong dalagang si Amelia ay nasa bathtub na naghihintay kay Asahi. Ngunit nakita ni Asahi ang kanyang pagbabalat kayo. Sinubukan ni Asahi na magpahinga ng mabuti pagkatapos maligo, ngunit nalaman lamang na si Mangfa ay nagtatago sa kisame. Siya ay asar na tumatawag sa lahat upang akusahan sila sa kanilang ginagawa. Walang magagawa si Asahi sa mga walang tirahan na ito, kundi ang hayaan silang mag-isa sa bahay. Naabutan ni Aoi si Asahi at sinabi sa kanya na ang dahilan kung bakit lahat sila ay gustong angkinan siya ay siya ang taong makakapagpabago ng kanilang kapalaran. Humingi ng tawad si Aoi kay Asahi at nakiusap na umuwi na siya. Naging malambot ang puso ni Asahi at pumayag na umuwi na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi mapigilan ni Aoi ang pagpatak ng luha nang makita ang ngiti sa mukha ni Asahi. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay. Natarante si Asahi, iniisip na pinaiyak niya si Aoi. Hindi masyadong nagsasalita si Aoi, ngunit nakauwi siya kasama si Asahi. Nang kakagising lang ni Asahi mula sa kanyang kama, nakita niyang naglalaro si Amelia sa kanyang kubrekama. Gusto niyang taatakan ng daliri ng paa nito ang aplikasyon ng kasal, at tila sinubukan talaga ni Amelia ang lahat ng paraan para pakasalan si Asahi. Kung ikukumpara kay Amelia na puro kalokohan, si Aoi ay naghahanda ng almusal para sa lahat ng maaga sa umaga. Sa pamilyang ito, siya ay tila mas katulad ng ginang ng bahay, palaging maingat na inaayos ang pang-araw-araw na gawain ng bawat isa. Isinulat ni Aoi ang pangalan ng lahat gamit ang ketchup sa kanilang almusal. Inagaw ni Amelia ang almusal ni Asahi at pinilit na isulat ang kanyang pangalan. Si Amelia ay isang internasyonal na mag-aaral mula sa Estados Unidos. Bihira siyang mag-practice ng pagsulat ng kanji, kaya hindi ganoon kagaling ang kanyang pagsusulat. Sa klase, hinihiling ng guro ang mga mag-aaral na magsalitan sa pagsulat ng kanji. Si Karen, isang German student, ay gumagawa ng mahusay na trabaho. Si Amelia lang ang gumagawa ng karaniwan. Ang masama pa, iminumungkahi ng guro na magkakaroon ng kanji test sa susunod na linggo pagkatapos ng klase. Ngunit bago malutas ang problemang ito, nais ni Amelia na kumain ng tanghalian kasama si Asahi upang maging mas malapit. Tumakas na si Asahi sa rooftop kasama ang kaibigan niyang si Yoshio, at ayaw niyang maagaw ng mga bride candidate ang kanyang mahalagang lunch break. Si Yoshio lang sa klase ang nakakaalam ng buhay ni Asahi. Hindi niya maintindihan kung bakit iniiwasan ni Asahi ang mga cute na kasamahan na ito, at naiinggit niyang sinabi na nakakain ni Asahi ang masarap na pagkain ni Aoi, samantalang malamig na sandwich lang ang nakakain niya. Napansin ni Asahi na ang pagkaing inihanda ni Aoi ay puno ng paborito niyang pagkain. Pero heto ang pagdududa, hindi pa niya ibinunyag kung anong pagkain ang paborito niya. Hindi nagtagal, nalipat ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Sa gabi, si Amelia ay nagtatago sa silid at ayaw lumabas. Lumapit siya sa pintuan ng kwarto ni Amelia dahil sa pag-aalala at narinig niya ang sunod-sunod na mapang-akit na boses na nagmumula sa silid. Matapos makinig ng mabuti, napagtanto niyang may kakaiba itong binabasa. Itinulak ni Asahi ang pinto at pinutol ang pagbabasa ni Amelia, nalaman lang na gusto lang ni Amelia na makakuha ng magandang marka sa pagsusulit sa susunod na linggo. Gusto rin niyang matutunan ang wikang ginagamit ni Asahi sa lalong madaling panahon. Naantig si Asahi kay Amelia at dinala si Amelia sa silid-aklatan upang matigang turuan ng kanyang kanji. Masyado ng maraming masasamang libro ang binabasa ni Amelia noon, kaya madalas siyang nakakasulat ng mga hindi karaniwang salita. Ngunit hindi siya pamilyar sa mga karaniwan. Nagsusumikap siya upang makamit ang kanyang mga layunin, ginugugol ang lahat ng kanyang libreng oras sa pag-aaral ng kanji sa silid-aklatan o sa kanyang silid. Nang minsang nag-aaral sa silid-aklatan, si Asahi, dahil sa pag-aalala kay Amelia, ay sinabi sa kanya na ayos lang na huwag mag-aral ng husto. Naaagrabyado si Amelia nang marinig niya ito. Napaluha siya at sinabing walang kabuluhan kung hindi niya ito gagawin ng husto. Gusto niyang matutunan ang wikang ginagamit ni Asahi ng husto. Tumakbo si Amelia pauwi at nagtago sa kwarto nang hindi man lang naghahapunan. Pumasok si Asahi sa silid ni Amelia at sinubukan siyang i-comfort. Inihayag ni Amelia ang kanyang iniisip habang umiiyak. Alam niya na si Asahi ay nakikiramay sa kanya, ngunit siya ay sabik na gawin ito ng maayos at hindi niya nais na kunin ang mabuting kalooban. Ayaw din niya sa sobrang gulo tungkol sa sarili niya. Pinipigilan ni Asahi ang kanyang paninira sa sarili, ipinahayag na pinahahalagahan niya ang pagsisikap ni Amelia. Matapos sabihin ang mga katagang ito, hinaplos ni Asahi ang ulo ni Amelia. Inilabas niya ang isang mini-book na puno ng mga knowledge points na naitala niya para kay Amelia. Nakaka-move on si Amelia sa ginawa ni Asahi at sa wakas ay nakakatawa na naman siya. Sa oras na ito, ang iba ay nagtatago sa labas ng pinto upang mag-eavesdrop. Sa sandaling binuksan ni Asahi ang pinto, bumagsak silang lahat sa sahig. Nag-aalala sila na si Amelia ay papaboran ni Asahi. Sa mga susunod na araw, dinodoble ni Amelia ang kanyang pag-aaral.
Nagpost siya ng kanji sa buong bahay para tulungan siyang makabisado ang mga ito. Sa wakas ay nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Sa mga sumusunod na pagsusulit, ang mga marka ni Amelia ay tumataas ng malaki. Sinabi niya na marami pa ring puwang para sa pagpapahusay sa kanyang mga marka, ngunit sa totoo lang ay napakasaya niya sa resulta. Sa sandaling ito, tinitingnan ni Asahi ang pagkaing inihanda ni Amelia, na may nakasulat na pangalan sa ketchup at ngumiti siya. Ang kanyang damdamin kay Amelia ay nagbago mula sa pagtutol hanggang sa pagtanggap sa bawat oras. Pagkatapos nito, pansamantalang bumalik sa normal ang kanilang buhay. Hanggang sa manalo ang ilang bridal candidate sa isang group hot spring treat sa isang street raffle, excited nilang dinala si Asahi sa hot spring inn. Ang nababahala lang sa biyahe ay si Ilya, na talagang babae. Ang dahilan kung bakit siya nagbabalat kayo bilang isang lalaki ay dahil hiniling sa kanya ng kanyang ama na mabuhay bilang isang batang lalaki bago siya mamatay. Pagdating nila sa hot spring inn, ang unang problemang nakatagpo ni Ilya ay ang paglalaan ng mga silid. Lahat ng mga batang babae ay gustong manirahan kasama si Asahi. Sa kalaunan ay nagpasya siya na sila ni Ilya, ang dalawang lalaki, ay titira sa isang silid. Nang nahiwalay si Asahi sa mga babae, halatang nakaka-relax siya ng husto. Siya ay may madalas na pisikal na pakikipag-ugnayan kay Ilya tulad ng ginagawa niya sa mabubuting kaibigang lalaki. Nahihiya si Ilya, ngunit kailangan niyang tiisin dahil alam niyang normal na paraan ito para magkasundo ang mga lalaki. Gusto ng mga batang babae na maglaro ng table tennis at hiniling nila Ilya at Asahi na maging mga referee. Mahusay silang lahat, at si Mangfa ang pinakamagaling. Hindi nagtagal, tinapos niya ang laro sa pamamagitan ng isang bagsak, na nakasira ng damit ni Karen at nasaktan si Asahi. Mamaya, balak nilang pumunta sa mga hot spring. Gaya ng hinihiling ng procedure, kailangang linisin ng lahat ang kanilang sarili bago pumunta sa hot spring. Nanguna si Asahi na magubad ng kanyang sarili sa dressing room at pumasok sa banyo ng mga lalaki. Si Ilya ay masyadong natatakot na ilantad ang kanyang sarili upang kumilos. Sa oras na ito, napansin niya ang maskara ng Tengo sa gilid at nakaisip siya ng isang ideya. Itinago niya ang Tengo mask sa isang bath towel para magmukhang lalaki, at pagkatapos ay nagsisinungaling na siya ay mabalahibo at ayaw niyang makita. Nag-aalok si Asahi na kuskusin ang likod ni Ilya. Sa proseso, natuklasan niya na ang balat ni Ilya ay makinis at walang buhok sa katawan. Nang sabihin niya ang kanyang mga pagdududa, binago ni Ilya ang paksa at nag-alok na tulungan siya sa paghagod sa kanyang likod. Hinawakan niya si Asahi sa likod at bumilis ang tibok ng puso niya. Para mabawasan ang tensyon, dinala ni Ilya si Asahi sa sauna. Si Ilya ay hindi makayanan ang init ng sauna sa lalong madaling panahon, at narinig niya ang pagdadalamati ni Asahi na ang pagiging makayanan ang init ay isang simbolo ng pagkalalaki. Sa pag-aalala na ilantad niya ang kanyang tunay na kasarian, nagpasya siyang manatili dito. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi nakayanan ni Asahi ang init at nagmamadaling pumasok sa panloob na mainit na bukal. Sinamantala ni Ilya ang pagkakataong maglakad papunta sa open-air hot spring at saka hindi sinasadyang lumuwag ang bath towel, dahilan para matangay ng hangin ang bath towel. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit si Asahi upang tingnan si Ilya, na nagpapanik kay Ilya. Mabilis niyang isinuot ang Tengu mask. Samantala, umakyat ang mga babae sa pader para silipin ang figure ni Asahi. Sila at si Asahi ay nakakita ng isang kamanghamanghang tanawin. Isang Tengo ang malakas na nagpahayag na ito ang kanyang teritoryo, na ikinagulat ng mga babae. Pagkatapos ay bumagsak sila sa lupa, at si Asahi ay tumakas patungo sa panloob na mainit na bukal sa takot, na tinatawag si Ilya sa pag-aalala. Sinamantala ni Ilya ang pagkakataong makahanap ng bagong bath towel. Nang naisip niyang maayos na ang lahat, bigla siyang nadulas at nawala ng malay. Lumipad ang mga tuwalya sa paliguan at ang maskara ng Tengo. Nang magising si Ilya sa kama, nakita niya si Asahi sa kanyang tabi, na pagtantong nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Humihingi ng paumanhin si Asahi para sa kanyang mga nakaraang nakakasakit na pag-uugali, at mabilis na sinabi ni Ilya na ang kanyang pagbabalat kayo ang naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos nito, isiniwalat niya kung bakit siya nagpapanggap na lalaki. Marahan siyang niyakap ni Asahi bilang pag-comfort, na hinihikayat siyang maging tunay niyang pagkatao. Ang temperatura ng kanyang katawan ay nagpainit kay Ilya, at sa isang iglap, isang maliit na batang lalaki na kamukha ni Asahi ang lumitaw sa kanyang isipan, na tila nauugnay sa kanyang mga alaala. Nang maglaon, excited na sinabi ng mga babae kina Asahi at Ilya na nakita nila ang Tengo sa mga hot spring kahapon. Agad na namula si Ilya, at ngumiti si Asahi. Si Mangfa ay isang magiliw at palakaibigang guro sa paaralan, kung saan sikat siya sa mga mag-aaral. Sa katunayan, ibang-iba ang tunay na Mangfa. Mahilig siyang uminom at kapag nalasing siya ay may gagawin siyang kabaliwan. Halimbawa, inaakit niya si Asahi sa iba't ibang paraan at dumidikit sa ibang mga babae upang maramdaman ang kanilang temperatura. Isang gabi, muling nanliligalig si Mangfa sa bahay, at pinilit ni Asahi na patahanin siya bago siya bumalik sa kanyang silid. Nang makita ang isang taong nakatago sa kanyang kama, itinaas ni Asahi ang kubrekama,
ngunit nakita lamang ang isang malakas na estranghero, na kaaway ni Mangfa. Dinala niya si Asahi sa isang mansyon at nag-set up ng isang bitag, na inaakit si Mangfa gamit si Asahi bilang bitag. Nang makuha ni Mangfa ang balita, mabilis siyang nagmadali upang iligtas siya. Gayunpaman, nahuhulog sila sa panganib kasama ang mabangis na mga kaaway sa paligid. Sa kabutihang palad, sapat ang kapangyarihan ni Mangfa kaya natalo niya ang lahat ng mga kaaway na kumukubkob sa kanila sa palapag na ito ng mag-isa. Pagkatapos ng laban, sinubukan ni Mangfa na tumakas kasama si Asahi, ngunit nalaman lamang na ang tanging elevator na magagamit sa pagbaba ng hagdan ay huminto sa paggana. Pagkatapos mag-obserba, napansin niyang nasa susunod na palapag ang control room ng elevator, kaya direktang dinala niya si Asahi mula sa facade ng gusali papunta sa control room. Nang tuluyan na niyang ayusin ang elevator, lumitaw ang malakas na lalaki. Mapait siyang nagreklamo tungkol sa mga nakaraang kalupitan ni Mangfa. Inalis ni Mangfa ang isang malaking bilang ng mga underground na lipunan at pinatay ang hindi mabilang na mga tao, kabilang ang mga nasasakupan ng malalakas na lalaki. Matapos malaman ang lokasyon ni Mangfa, nagpa siya ang malakas na lalaki na maghiganti sa kanya. Matapos sabihin ang lahat ng ito, nakakabaliw niyang inatake sina Mangfa at Asahi. Si Mangfa, na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Asahi, ay hindi kayang lumaban ng buong lakas, kaya maaari lamang siyang manlinlang. Nang nakikipaglaban, tinatali niya ang malakas na lalaki ng maraming bakal na wire at pagkatapos ay tumakas kasama si Asahi habang hindi makagalaw ang malakas na lalaki. Nang mapansin na si Asahi ay nasugatan, hinubad ni Mangfa ang kanyang palda upang bendahan ang sugat para sa kanya, habang ikinukwento din ang kanyang buhay. Siya ay nasa isang misyon na pumatay sa lahat ng dako mula pa noong siya ay bata at unti-unting napagod sa ganoong buhay. Pagkatapos maging guro, mas naging masaya siya sa kanyang buhay. Para maprotektahan ang kanyang mga kasama, handa siyang gawin ang lahat. Nalilito si Asahi na sinasabi ni Mangfa ang mga bagay na ito sa ganoong tensyon na sandali, ngunit mabilis niya itong naiintindihan. Narating nila ang unang palapag ng gusali, kung saan mayroong malaking bilang ng mga kaaway na may iba't ibang armas. Pilit siyang pinaalis ni Mangfa na may dalang baril. Parang gusto niyang isakripisyo ang sarili para takpan si Asahi. Pagkatapos ng matinding laban, natalo ni Mangfa ang lahat ng mga kalaban. Nang gumaan ang pakiramdam niya at lumabas ng gusali, kumawala ang malakas na lalaki at nahanap siya. Upang talunin si Mangfa, ginawa niyang makina ang kanyang buong katawan. Buong lakas niyang inatake si Mangfa, dahilan para hindi na siya makalaban. Nang malapit nang patayin si Mangfa, si Asahi, na hindi pa babayaan ang kanyang mga kaibigan at nagtatago sa malapit, ay naghagis ng fire extinguisher para pigilan ang malakas na lalaki. Sa pagtingin sa kabayanihan ni Asahi, nakita ni Mangfa ang isang batang lalaki na kamukha ni Asahi sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, gumagamit si Asahi ng stun rod na kinuha niya bilang sandata. Sinubukan ng malakas na lalaki na hawakan si Asahi at nalaman niya na ang balat ni Asahi ay masyadong madulas upang hawakan. Nakakita pala si Asahi ng isang bote ng lubricant sa gusali at inilapat ito sa kanyang katawan. Ibinato niya ang natitirang pampadulas sa malakas na lalaki at pagkatapos ay inatake ang malakas na lalaki gamit ang isang electric shock rod, na nagbibigay ng pagkakataon kay Mangfa upang tapusin ito ang laban sa isang nakamamatay na atake. Bagamat nagrereklamo tungkol sa panganib kay Asahi na manatili rito, talagang naantig si Mangfa at mahigpit na niyakap si Asahi sa kanyang mga bisig. Pagkatapos nito, umuwi silang pagod at nakahiga sa sopa. Nakikita ng ibang mga batang babae na malapit silang nakahiga at galit na tinutulig sa ang monopolyo ni Mangfa kay Asahi. Di nagtagal pagkatapos ng insidenteng ito, inatake muli si Asahi ng isang robot na hindi pa niya nakita. Kung paanong nasa panganib si Asahi, lumitaw ang isang magical na magandang babae. Nagpakawala siya ng mahika upang sirain ang robot at lumipad palayo. Pagkatapos nito, excited na ibinahagi ni Asahi ang katotohanan na nakita niya ang totoong magic girl sa kanyang matalik na kaibigan na si Yoshio, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Yoshio. Habang nag-uusap sila, dumating si Karen para anyayahan si Asahi na matulog na kasama niya. Biglang lumitaw sa labas ng bintana ang isang malaking floating machine na ikinagulat ng mga estudyante. Pagkatapos ay lumitaw ang isang grupo ng mga robot at inaatake sila. Si Asahi ay iniligtas ni Mangfa habang si Yoshio ay nasugatan. Nang ang lahat ay nag-aalala tungkol kay Yoshio, narinig ni Asahi si Irina na sinabi ni Irina na nawawala si Karen, kaya nagmadali siyang maghanap kung saan-saan, at nalaman na nag-transform siya bilang magic girl na nakita niya noon sa rooftop. Ang isang kuneho na maaaring lumipad ay nananatili sa tabi niya at hinihimok siyang kumilos sa lalong madaling panahon. Walang oras si Karen para ipaliwanag ito kay Asahi, na hiniling kay Asahi na hawakan siya para makakuha siya ng magic power. Bagamat nahihiyang tumanggi si Asahi, direktang itinulak siya ng kuneho kay Karen. Si Karen ay nakakuha ng enerhiya mula sa pisikal na pakikipag-ugnayan na ito, at agad siyang lumipad sa kalangitan upang labanan ang lumulutang na makina. Sa kasamaang palad, mabilis na naubusan ng enerhiya si Karen at mahinang nahulog sa mga bisig ni Asahi.
Pagkatapos magtago kasama si Karen, nalaman ni Asahi ang nangyari sa ilalim ng mga paliwanag ni Karen at ng kuneho. Sinusubukan ng grupong ito ng mga robot sa kalangitan na sirain ang mundo sa pamamagitan ng pag-atake sa mga lalaki, at nawasak na nila ang mundo kung nasaan ang kuneho. Nang maglaon, ang kuneho ay tumakas sa Earth at nagkataong nakita si Karen. Karamihan sa mga tao ay hindi nakikita ang kuneho, ngunit nakikita ni Karen. Bilang paghihiganti, inimbitahan ng kuneho si Karen na tanggapin ang kapangyarihan nito na maging isang magic girl at sirain ang mga robot na kasama niya. Sa oras na iyon, naisip ni Karen na kagiliw-giliw na maging isang magic girl at pumayag. Ngunit ngayon, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano ito kahirap. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay sirain ang lumulutang na makina, dahil ito ay nagdidirekta sa iba pang mga robot na umatake kahit saan. Ngayon ay si Karen lamang ang makakapagligtas sa Earth dahil ang mga sandata sa Earth ay hindi lamang magdudulot ng pinsala sa mga robot na ito. Kinuha ng kuneho sina Karen at Asahi upang hanapin ang kanyang sasakyan, at sinabi na hanggat umiibig si Karen sa isang taong gusto niya, makakakuha siya ng mahiwagang enerhiya. Ang metro sa kotse ay nagpapakita kung gaano karaming mahiwagang enerhiya ang nakukuha ni Karen. Matapos sabihin ang lahat ng ito, umalis ang kuneho sa kotse, naiwan sina Asahi at Karen. Pagkatapos ay nagsimulang habulin ni Karen ang kanyang mga damit, na iniisip na ang pakikipagtalik kay Asahi ang pinakamabilis na paraan upang makakuha ng enerhiya. Mabilis itong pinigilan ni Asahi, na curious na tinanong si Karen kung paano niya nakuha ang kanyang lakas noon. Nang malaman na madalas na nakakakuha ng lakas si Karen sa pamamagitan ng pag-amoy sa kanyang mga damit, nagpasya si Asahi na subukan ang ilang intimate interaction maliban sa pagtatalik. Napansin ni Asahi na hindi tumataas ang enerhiya ni Karen habang sila ay nagkakaroon ng matalik na pisikal na pakikipag-ugnayan. Naisip ni Asahi na si Karen ay hindi nagmamahal sa kanya, kaya kahit na sila ay matulog ng magkasama, hindi siya makakakuha ng enerhiya. Iniisip ni Karen na mali si Asahi, at pagkatapos ay itinulak si Asahi pababa, hinubad ang kanyang damit. Sa oras na ito, ang ibang mga bridal candidate ay dumaan sa sasakyan upang tumakas. Tila narinig nila ang paghingi ng tulong ni Asahi at nagtataka silang lumapit sa kotse, ngunit wala lamang nakitang espesyal, kaya umalis sila. Kakaiba, saglit kumikinang ang mga mata ni Aoi. Sa loob ng kotse, mabangis na nilabanan ni Asahi ang mga aksyon ni Karen, sinabi na gusto niyang pahalagahan ni Karen ang kanyang sarili. Kung pagsisihan niya ang pakikipagtalik sa kanya dahil sa pangyayaring ito sa hinaharap, malulungkot siya. Nang marinig ito, natigilan si Karen, at sinamantala ni Asahi ang pagkakataon na buksan ang pinto ng kotse at inutusan ng kuneho na tumakas kasama si Karen. Pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas upang maakit ang atensyon ng mga robot at takpan ang pag-urong ni Karen. Naramdaman ni Karen ang pag-ibig ni Asahi sa kanya, at tunay siyang umibig sa kanya. Sa sandaling ito, ipinapakita ng metro sa kotse na napuno ang magic energy ni Karen. Kinuha niya ang huling anyo ng Magic Girl at winasak ang lahat ng robot na kumukubkob kay Asahi. Kaagad pagkatapos, tumungo siya upang salakayin ang lumulutang na makina. Ngunit napakalakas ng floating machine kaya malapit nang matalo si Karen. Sa sandaling ito, bigla siyang niyakap ni Asahi, at ngayon ay nakakuha muli ng lakas si Karen. Nagpakawala siya ng malakas na mahika, at sa wakas, nawasak ang lumulutang na makina. Pagkatapos nito, nagkas din si Karen ng mahika para pagalingin ang lahat ng sugatang tao sa mundo. Matapos bumalik si Karen sa kanyang orihinal na anyo, sabik na itinanong ni Asahi kung siya ay nasugatan. Sa sandaling ito, isang batang lalaki na kamukha ni Asahi ang lumilitaw din sa isip ni Karen. Nang makitang papalapit sa kanya si Asahi, nahihiya siyang tumakbo. Samantala, isang grupo ng mga misteryosong tao ang nagpaplano ng isang pagsasabwatan. Nang maglaon, nanaginip si Asahi nang siya ay natutulog. Sa panaginip na ito, mayroon lamang Asahi at isang batang babae na nagngangalang Ai. Nang tumitingin sila sa mga bituin sa dalampasigan, sinabi ni Ai kay Asahi na gusto niyang makasama siya habang buhay. Sa puntong ito, natapos ang panaginip ni Asahi. Kinising pala siya ni Irina, dahil niyaya sila ng kaibigan ni Asahi na si Yoshio sa beach. Nang nagmamadali silang magtipon at pupunta na sana sa dalampasigan, naaksidente si Yoshio. Ngunit ang iba ay tila hindi apektado, at walang nagmamalasakit sa kalagayan ni Yoshio sa buong proseso, na tila kakaiba. Ngunit pagkatapos, may mas kakaibang nangyayari. Pagkatapos magpalit ng mga swimsuit ni Asahi at ng mga babae, tuwang-tuwa silang naglalaro sa dalampasigan. Upang maiwasan ang isang tao na masolo si Asahi, nagpa siya ang mga batang babae na asarin siya at pigilan siyang mapag-isa sa sinuman sa mga babae. Sa oras na ito, nakakita sila ng signboard sa beach na nagsasabing bawal ang swimwear sa beach. Hindi nilalabanan ng mga babae ang kakaibang panuntunang ito dahil si Asahi lang ang nasa dalampasigan ngayon bukod sa kanila, at handa silang hayaang humanga si Asahi sa kanilang mga figure. Pagkatapos nilang masayang haburin ang kanilang mga damit, patuloy nilang tinutukso si Asahi. Ibinaon nila si Asahi sa buhangin, ang kanyang ulo lamang ang nakikita.
Pagkatapos nito, tinakpan nila si Mangfa at hiniling sa kanya na atakihin ang pakwan sa tabi ni Asahi. Malaki ang lakas ni Mangfa at sa kabutihang palad, hindi siya tinamaan ni Asahi. Kinagabihan, nagpasya silang umuwi para magpahinga. Nang mapansin ni Asahi na biglang nawala ang mga babae, naisip ni Asahi na lihim silang umuwi, kaya tinawagan niya sila pauwi. Pag-uwi niya, si Aoi lang ang nakikita niya. Nagmamadali siyang nagtanong tungkol sa iba pang mga babae, ngunit nalaman lamang na hindi niya matandaan ang mga pangalan ng mga babae at si Aoi lang ang natatandaan niya. Para bang hindi niya narinig ang sinabi ni Asahi, pinakiusapan ni Aoi si Asahi na maghapunan. Sa mesa, walang kamalay-malay si Asahi na madalas siyang maraming maingay na babae sa paligid niya kapag kumakain, at hindi niya na-enjoy ang ganoong tahimik na gabi sa loob ng mahabang panahon. Pagkasabi nito, kakaiba ang pakiramdam ni Asahi. Hindi niya alam kung bakit paulit-ulit niyang binabanggit ang ibang mga babae nang hindi alam kung sino sila. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang mga pagdududa kay Aoi. Ngunit hindi tumugon sa kanya si Aoi at dinala siya sa kalapit na kakahuyan, kung saan nakakita sila ng malaking puno ng cherry. Sa ilalim ng puno ng cherry, magiliw na ipinagtapat ni Aoi ang kanyang pagmamahal kay Asahi. Ngunit ayaw itong sagutin ni Asahi ngayon. Gusto lang niyang makita ang mga babaeng binanggit niya at nagmamadaling nagtanong kay Aoi tungkol sa kanila. Itinulak ni Aoi si Asahi sa lupa, sinabi na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay maaaring magkasama sila ni Asahi. Nang hahalikan na ni Aoi si Asahi, biglang nakita ni Asahi sa kanyang isipan ang iba pang mga bride candidate, at tuwang-tuwa niyang binibigkas ang kanilang mga pangalan. Nang marinig ito, nadismaya si Aoi at naging ulap ng mga cherry blossom. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga cherry blossom, lumitaw si Ai sa harap ni Asahi. May sinabi siyang kakaiba kay Asahi na gusto niyang makasama si Asahi magpakailanman, at isa itong pangarap na hinding-hindi niya matutupad. Bukod dito, umaasa siyang hindi na babalik si Asahi sa lugar na ito. Pagkasabi nito ay agad na tumakbo palayo itong si Ai. Ang susunod na segundo, si Asahi ay napapalibutan ng mga code, tulad ng siya ay nakulong sa isang digital na mundo. Nang magising muli si Asahi kinaumagahan, tuluyan niyang nakalimutan ang nangyari noong nakaraang araw. Nang mapansin niyang wala sa bahay ang mga babae, nagpasya siyang pumasok sa paaralan, sa pag-aakalang pumasok na rin sila. Pagkaalis ni Asahi sa bahay, lumabas ang kanyang ina sa isa pang silid. Pagdating ni Asahi sa klase, nalaman niyang wala siyang kakilala sa mga estudyante doon. Nagtanong siya sa isang lalaki tungkol sa mga babae, ngunit sinabi lang na hindi niya kilala ang mga babaeng tinutukoy ni Asahi. At saka, hindi rin nila kilala si Asahi. Paulit-ulit na kinukumpirma ni Asahi na siya ay nasa tamang klase at napagtanto na may mali. Sa gulat, nagmamadali siyang lumabas ng klase para hanapin ang mga babae. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang kakaibang babae na tinatawag ang kanyang sarili na Feynman, na lalong nagpagulo kay Asahi. Nang makitang natulala si Asahi, sinabi ni Feynman na maaaring medyo magulo ang kanyang memorya, at dinala niya si Asahi sa kanyang lab para sa pagsusuri. Sa panahon ng pagsusuri, ipinaliwanag ni Feynman ang katotohanan kay Asahi. Kamakailan ay nagsagawa siya ng isang espesyal na eksperimento, na naglalayong hayaan ang artificial intelligence na makaramdam ng mga emosyon ng tao at umunlad. Hindi pa nagtagal, hayagang nag-recruit siya ng mga boluntaryo sa pahayagan upang lumahok sa iba't ibang mga eksperimento, at isa si Asahi sa kanila. Ilang buwan nang naninirahan si Asahi sa mundo ng VR, at ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay pawang artificial intelligence, na tinatawag na AI. Sila ang mga batang babae na idinisenyo ng mga mananaliksik sa buong mundo sa pamamagitan ng mga pangmatagalang eksperimento na pinakaangkop sa mga kagustuhan ng mga lalaki. Noong una nilang nakilala si Asahi, hindi nila alam kung ano ang pag-ibig, kaya nagkakamali sila. Nang magkasundo sila ni Asahi, unti-unting nabuo ang mga damdaming malapit sa pag-ibig ng mga babae. Kakaiba, sa araw na pumunta sila sa beach kasama si Asahi, ang koneksyon ng mga mananaliksik sa mundo ng VR ay nablock, at si Asahi ay puwersahang pinabalik sa totoong mundo. Hindi naniniwala sa mga salita ni Feynman, nagsimulang magbulalas si Asahi. Pagkatapos nito, nakuha niya muli ang ilang mga alaala at napagtanto na ang sinabi ni Feynman ay mas malapit sa katotohanan. Desperado, nahulog siya sa upuan. Sa oras na ito, ang ingay ni Asahi at Feynman ay umaakit sa kasamahan at pinuno ni Feynman. Lumalabas na matagal nang pinaalis si Feynman sa lab dahil sa nabigong eksperimento. Hindi nasisiyahan kay Feynman na pumasok pabalik sa lab, pinaalis siya ng pinuno. Nang maglaon, umalis si Feynman sa lab kasama si Asahi. Pagkatapos ay sinabi niya kay Asahi ang higit pa tungkol sa eksperimento. 3 taon na ang nakalilipas, isang misteryosong doktor ang gumawa ng AI na parang tao bago siya namatay, na ginamit sa iba't ibang larangan. Ang mga batang babae na dating nakatira kasama si Asahi ay nagmula rin sa AI na parang tao na nilikha ng doktor. Bukod pa rito, nagsasabi si Feynman ng mas nakakagulat na katotohanan. Sa katunayan, si Ai ay nilikha ng doktor na kinopya ang kamalayan ng kanyang may sakit na anak na babae, na nagpatigil kay Asahi.
Sa sandaling ito, naaalala ni Asahi ang maraming mga nakaraang kaganapan at naaalala na ang anak na babae ng doktor ay ang kanyang childhood sweetheart. Pagkatapos nito, nagpaalam si Asahi kay Feynman at tumakbo sa libingan ni Ai, umiiyak ng malungkot. Samantala, nang dumaan sa isang plaza, nagulat si Feynman nang makitang ang imahe ni Aoi ay ipinapakita sa screen sa gitna ng plaza. Kinokontrol ni Aoi ang sistema ng network ng mundo ng mga tao, na inihagis ang mundo sa kaguluhan. Ang mga mananaliksik sa institute ay sabik na naghahanap ng isang paraan upang pigilan si Aoi mula sa patuloy na pakikialam sa mundo ng mga tao, ngunit walang resulta. Sa oras na ito, iniisip ng kasamahan ni Feynman na si Feynman ang mananaliksik na pinakakilala si Aoi at nagpas siyang humingi ng tulong sa kanya. Sinabi ng kasamahan kay Feynman na nakatanggap sila ng mensahe mula kay Aoi na nagsasabing, "Gusto kitang makita." Hinulaan ni Feynman na ang taong gustong makita ni Aoi ay si Asahi. At pagkatapos ay nilapitan niya si Asahi sa pag-asang babalik si Asahi sa mundo ng VR at tulungan si Aoi na bumalik sa normal. Si Asahi, nakatatapos lang mag-worship sa kanyang childhood sweetheart, si Ai, ay nag-alinlangan nang marinig niya ang proposal ni Feynman. Naalala ni Asahi na noong nasa VR world pa siya, nagpakita si Ai at pinayuhan siyang huwag nang bumalik sa VR world. Sa isang sandali ay hindi niya alam kung dapat ba siyang makinig kay Feynman o kay Ai. Sa sandaling ito, ang robot ng orasan sa silid ni Asahi ay nagsasalita at biglang nag-project ng isang video clip sa dingding. Ipinapakita ng video ang mga batang babae na nakipag-ugnayan kay Asahi sa mundo ng VR, maliban kay Aoi. Lumalabas na naramdaman ng mga batang babae ang lahat ng nangyayari ngayon ng maaga at palihim na nagtago bago kontrolin ni Aoi ang buong mundo ng VR upang hindi sila maapektuhan ni Aoi. Ngayon ay nakita nila si Asahi sa pamamagitan ng robot ng orasan sa pag-asang matutulungan nina Asahi at Feynman si Aoi, at ramdam nila na labis na malungkot si Aoi. Tinitingnan ni Asahi ang mga pamilyar na mukha ng mga babae at napagtanto niya na bagamat nakilala niya sila sa mundo ng VR, totoo ang kanyang nararamdaman para sa kanila. Sasagot na sana siya sa hiling ng mga babae nang biglang naputol ang projection. Noon ay nakatanggap si Feynman ng tawag mula sa kanyang kasamahan at nalaman na nagpa siya ang direktor ng institute na alisin ang lahat ng AI mula sa mundo. Dahil maraming AI sa mundo, magtatagal ang planong ito para maipatupad. Narinig ni Asahi ang pag-uusap mula sa tawag sa telepono at naiintindihan niya na dapat niyang pigilan si Aoi sa lalong madaling panahon, o ang mga babae ay tuluyang mawawala. Nalaman ni Feynman na nagpa siya si Asahi na iligtas ang mga babae at agad na dinala si Asahi sa lab. Ang lab na ito ay minsang pag-aari ng ama ni Ai. Matapos mamatay ang ama ni Ai, pinamamahalaan ni Feynman na patakbuhin ang lab. Itinuro niya na dito nilikha ng ama ni Ai ang AI, kaya ang kanyang computer ang tanging access sa mundo ng VR. Pinabilis ni Feynman na patakbuhin ang computer upang maisigawa ang program na nagdadala kay Asahi sa mundo ng VR. Bigla niyang naalala na minsang sinabi ni Aoi na gusto niya ang isang relasyon. Napagtanto ni Feynman na umalis si Asahi sa mundo ng VR, na naging sanhi ng pagkawala ng pagkakataon ni Aoi na umibig sa kanya, at ito ang dahilan kung bakit nawala ng kontrol si Aoi. Mas kumbinsido pa si Feynman na si Asahi lang ang makakahinto sa pagkawala ng katinoan ni Aoi. Medyo kinakabahan si Asahi. Alam niya na ang paglalakbay na ito sa mundo ng VR ay maaaring mapanganib, o maaaring hindi na siya makakabalik sa realidad sa buong buhay niya. Ngunit para protektahan si Aoi at ang iba pang mga babae, handa siyang gawin ang lahat. Sa ilalim ng patnubay ni Feynman, ang kamalayan ni Asahi ay bumagsak sa kadiliman. Nang imulat ni Asahi ang kanyang mga mata, nakita niyang sinundan siya ng kanyang alarm robot sa mundo ng VR. Lumalabas na para matulungan si Asahi sa mundo ng VR, espesyal na gumawa si Feynman ng alarm robot. Nakipag-usap siya kay Asahi sa pamamagitan ng alarm robot at dinala siya sa isang parisukat. Nararamdaman ni Feynman na ang alarm robot ay hindi maginhawang gamitin, at ginawa itong hitsura ni Yoshio. Napagtanto ni Asahi na sa huling pagkakataon na pumasok siya sa mundo ng VR, pinapanood siya ni Feynman bilang Yoshio. Sa oras na ito, biglang lumitaw sa malapit ang isang grupo ng mga swipang robot, na pinilit sina Asahi at Yoshio na mag-offline. Mabilis na dinala ni Yoshio si Asahi sa kanyang silid sa mundong ito, kung saan nagtatago sina Amelia, Irina, Mangfa, at Karen. Sa oras na ito, hindi nagsusuot ng anumang damit sina Asahi o Yoshio, na naging sanhi ng pag-atake sa kanila ng mga batang babae bilang mga bastos. Mabilis na nagbihis si Asahi, at si Yoshio ay naging kuneho na tumulong kay Karen na maging isang magical girl. Pagkatapos ay kinausap ni Feynman ang mga babae. Mula sa kanilang mga pag-uusap, nalaman natin na ang institute ay naglunsad ng isang programa na kumokontrol sa lahat ng mga robot sa mundo ng VR. Ang misyon ng mga robot na ito ay sirain ang lahat ng AI habang pinipilit ang lahat na umalis sa mundo ng VR. Kapag nahuli si Asahi, ang kanyang utak ay masisira ng husto. Ngayon ay kailangan nilang umiwas sa mga robot at hanapin si Aoi,
binibigyang pansin ni Feynman ang mga pagbabago sa mundo ng VR na ito at nalaman na nag-iwan si Aoi ng daanan para kay Asahi sa mundo ng VR, at hulaan na mahahanap nila si Aoi sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa daanan na ito. Agad siyang nakipag-ugnayan kay Asahi at dinala sila sa isang gusali kung saan magkasamang lumaban sina Asahi at Mangfa. Habang ginalugad ang gusali, nakatagpo sila ng maraming humanoid robot. Binabago ni Feynman ang lahat ng mga batang babae sa mga magical girls sa pamamagitan ng kuneho. Ang mga batang babae ay naging napakalakas, habang ang kuneho ay walang kapangyarihang lumaban at mabilis na inaatake ng kaaway. Si Asahi ay nahulog sa bulwagan kasama ang kuneho upang protektahan ito. Tumingin si Asahi sa kuneho, naalala na dinala ng kuneho si Karen sa kanya, at itinaas ang kanyang pagkalito tungkol sa kung ang mga pakikipagtagpo ng mga batang babae sa kanya ay inayos ni Feynman sa pamamagitan ng kuneho. Nabigo si Asahi nang makatanggap siya ng positibong sagot mula kay Feynman. Kino-comfort na lamang ni Feynman si Asahi na ang mga babae ay nagkaroon ng mga espesyal na damdamin sa panahon ng kanilang panahon kasama si Asahi. Nakakalungkot na ang mga salita niya ay hindi nakaka-comfort kay Asahi. Sa sandaling ito, si Mangfa, na nakikipaglaban, ang unang nakapansin na nawala si Asahi at hinahanap siya sa paligid. Narinig niya ang pag-uusap nina Asahi at Feynman, ngunit ngayon ay wala na siyang oras para i-comfort si Asahi. Sa proseso ng pakikipagkita sa iba, sila ay inaatake ng maraming mga robot, at ang malakas na tao na minsan ay nakipaglaban kay Mangfa ay lumilitaw din sa mga robot na ito. Kahit na ang mga batang babae ay may mahusay na kapangyarihan, sila ay mas maliit sa bilang kaysa sa mga robot, at ang mga robot na ito ay pinalakas ng mga mananaliksik, na ang bawat isa ay makapangyarihan. Ang mga batang babae ay unti-unting nahulog sa isang kawalan, at kahit na ang kuneho ay nawasak ng mga robot. Sa kabutihang palad, nahanap ni Asahi at ng mga batang babae ang daanan na iniwan ni Aoi sa oras. Matapos mabuksan nina Asahi at Mangfa ang pintuan ng daanan, ang iba ay pumasok dito. Ang pintuan ng daanan ay hindi maaaring isarado mula sa loob, at nagpasya si Mangfa na manatili at labanan ang mga robot ng mag-isa at hayaang makapasok si Asahi sa daanan. Sinabi ni Mangfa kay Asahi na nang labanan ni Asahi ang malakas na lalaki upang protektahan siya, nagising niya ang ilan sa mga alaala ni Ai. Ilang taon na ang nakalilipas, itinaya ni Asahi ang kanyang buhay upang iligtas si Ai nang siya ay inaabuso ng ibang mga bata. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mangfa na siya ay umiibig kay Asahi. Kinumpirma ni Mangfa na ang kanyang pag-ibig ay hindi gawa ng mga mananaliksik at ang kanyang damdamin para kay Asahi ay totoo. Ngayon ay pagkakataon na niya na protektahan si Asahi, hinalikan ni Mangfa si Asahi at itinulak si Asahi sa daanan bago isinara ang pinto. Walang oras si Asahi para pigilan si Mangfa, at kinuha lang ang isa sa kanyang mga headband. Sa labas ng gate, buong lakas na sumugod si Mangfa para labanan ang malalakas na robot na ito. Naalala niya ang karanasan niya kasama si Asahi at napakasaya niya. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay wala siyang pinagsisisihan sa kanyang buhay. Sa loob ng gate, nakita ni Asahi at ng iba pang mga babae ang hairband ni Mangfa na nawala sa hangin at napagtanto na nawala si Mangfa. Nang malaman ng lahat na nawala si Mangfa, napaluha sila. Sa panahong ito ng pamumuhay na magkasama, matagal na nilang itinuring na mahalagang kasama si Mangfa. Ngunit ngayon ay walang oras para sa kanila upang magdalamhati, at dapat nilang mahanap ang kinaroroonan ni Aoi sa lalong madaling panahon. Tinawid nila ang daanan sa harap nila at nakarating sa school na pinasukan nila. Bago ma-explore ng lahat ang sitwasyon sa malapit, inatake sila ng isang robot. Nakita ni Karen na si Asahi ay nasugatan upang protektahan si Irina, mabilis na sinira ang robot gamit ang magic, at nagtago sa isang silid-aralan kasama ang kanyang mga kasama. Ang mga batang babae ay nagreklamo na si Asahi ay hindi dapat itulak ang kanyang sarili ng labis, dahil ang kanyang mga pinsala sa mundo ng VR ay maglalagay sa panganib sa kanyang totoong buhay na katawan. Tila nakakalimutan nila na kung sila ay malubhang nasugatan, sila ay ganap na mawawala din. Nang marinig nila itong emosyonal na sinabi ni Asahi, tumahimik silang lahat. Sa puntong ito, ang mga bagong pahiwatig na natuklasan ni Amelia ay bumasag sa katahimikan. Gamit ang tablet na iniwan ng kuneho, naghanap siya ng daanan malapit kay Aoi sa rooftop. Dumating sila sa rooftop at nagulat nang makitang ang buong mundo ng VR ay nasa kaguluhan at malapit sa pagkawasak. At ang daanan na gusto nilang marating ay napapaligiran ng mga robot na iyon. Tila ang puwersahang pagpasok sa daanan ay imposible lamang. Sa dilema na ito, nag-alok sina Karen at Irina na kumilos bilang bitag upang maakit ang mga pag-atake ng mga robot at bigyan ng sapat na oras sina Asahi at Amelia upang makapasok sa daanan. Nangangatuwiran sina Karen at Irina na si Asahi lang ang may pagkakataong pigilan si Aoi, at kailangang ipakita ni Amelia kay Asahi ang daan. Pagkatapos nito, pumunta sila sa langit upang labanan ang mga robot sa kabila ng mga pagtutol nina Asahi at Amelia. Alam ni Asahi na nauubusan na sila ng oras at hindi ito ang pinakamagandang pagkakataon para makipagtalo. Sinabi niya kay Karen at Irina na sundan siya sa sandaling tapusin nila ang labanan, at dinala si Amelia sa daanan.
Tingid sa kaalaman ni Asahi, sinira ni Karen at Irina ang switch sa entrance ng passage pagkatapos niyang makapasok sa passage, dahil ayaw nilang magkaroon ng pagkakataon ang mga robot na makahabol kina Asahi at Amelia. Ang susunod na lugar na dumating sina Asahi at Amelia ay ang Silid Aklatan, kung saan tinulungan ni Asahi si Amelia na mag-aral. Hindi maiwasan ni Amelia na maalala ang kanyang karanasan sa pag-ibig kay Asahi at nalungkot siya na nagsikap siyang matuto ng kanji, ngunit hindi ito gumana. Sa kanyang pinakanakakabigo na sandali, ang pampatibay loob ni Asahi ang umaliw sa kanya. Sa sandaling iyon, nalaman ni Amelia kung ano ang pakiramdam ng talagang magkagusto sa isang tao. Noong panahong iyon, naalala ni Amelia ang isang katulad na karanasan mula nang magtago sa kanyang isipan ang alaala ni Ai. Inampun ni Ai ang isang nawawalang tuta. Upang maging isang karampatang master, inaalagaan ni Ai ang tuta araw-araw kasama si Asahi. Sa kasamaang palad, ang tuta ay kinuha sa kalaunan ng dati nitong amo. Pakiramdam ni Ai, lahat ng ginawa niya noon ay nasayang at sobrang nalungkot. Noong panahong iyon, ang panghihikayat ni Asahi ang tumulong kay Ai na makaahon sa ulap. Sa puntong ito, hindi lang si Amelia ang nalulunod sa mga alaala. Nahuli sina Irina at Karen sa laban, at iniisip nila ang kanilang pinakamamahal na si Asahi sa parehong oras sa kanilang mga pinakadesperadong sandali. Ang oras na ginugol nila ni Asahi ay nagpaparamdam sa kanila ng labis na katamisan, at ang tamis na ito ay sapat na upang maalis ang lahat ng mga pagsisisi sa paghihiwalay. Gumagamit sila ng mahika upang ihatid ang kanilang mga damdamin kay Asahi at pagkatapos ay sumugod sa mga robot upang lumaban gamit ang kanilang huling lakas. Nasa library si Asahi nang bigla siyang makatanggap ng mga mensahe mula kina Irina at Karen. Nag-aalala na sila ay nahulog sa isang desperado na sitwasyon, siya ay sumisigaw ng malungkot. Ngunit si Asahi ay walang gaanong oras para iyakan sila dahil napalibutan na ng mga robot ang Silid Aklatan. Sa sandali ng krisis, hindi pangkaraniwang kalmado si Amelia, at handa siyang isakripisyo ang sarili para protektahan si Asahi. Kinalikan niya si Asahi bilang palm at pagkatapos ay binuksan niya ang daanan sa ilalim ng mga paa ni Asahi. Tinawag ni Asahi ang pangalan ni Amelia sa pagtataka at nahulog sa daanan. Nag-aalala si Asahi sa kaligtasan ni Amelia nang makiya niya si Aoi. Bago siya makapagsalita, nagkusa si Aoi na ipaliwanag ang lahat. Ginising ni Aoi ang alaala ni Ai, at nawala ang kanyang isip sa ilalim ng impluwensya ng matinding pagmamahal ni Ai kay Asahi, kaya sinubukan niyang panatilihing nasa tabi niya si Asahi sa matinding paraan. Ngayon, nararamdaman niya ang pagkamatay ng iba pang 4 na babae at pinagsisisihan niya ang kanyang hindi makatwiran na pag-uugali. Ibinigay ni Aoi ang ideya na angkinan si Asahi, at ang tanging iniisip niya ngayon ay ang iparamdam kay Asahi ang emosyon ni Ai dahil siya ay nakikiramay kay Ai. Kinabayan ni Aoi, nakita ni Asahi ang alaala ni Ai. Si Ai ay lumaki kasama si Asahi at palaging may crush sa kanya. Minsan, nang magkasama silang namimili, nagustuhan ni Ai ang isang mamahaling kwintas ngunit hindi niya ito kayang bilhin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Asahi ang kanyang isip at binili ang kwintas bilang regalo para sa kanya. Saktong nalulubog si Ai sa saya, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ngunit hindi niya sinabi kay Asahi ang tungkol dito para huwag siyang mag-alala. Dahil dito, nang makauwi siya ay nahimatay siya at dinala sa ospital ng kanyang ama. Pagkatapos ng diagnosis ng doktor, nagkaroon ng nakamamatay na sakit si Ai at hindi na mabubuhay ng matagal. Nang malaman ito, nahulog si Ai sa kawalan ng pag-asa. Ang sumunod na mga araw ay pahirap para kay Ai, na nabubuhay sa takot sa kamatayan araw-araw. Natuwa lang siya nang bisitahin siya ni Asahi. Habang lumalala ang kanyang kalagayan, lalong naging haggard si Ai. Para hindi mag-alala si Asahi, gumamit siya ng make-up para itago ang kanyang mahinang pisikal na kondisyon. Gayunpaman, unti-unting lumala ang kanyang karamdaman na hindi na niya maitago gamit ang make-up. Sa oras na ito, naabot na ni Ai ang katapusan ng kanyang buhay, at isa na lang ang hiling niya na makita ang mga cherry blossoms kasama si Asahi. Dahil nangako sila sa isa't isa na ikakasal sila sa ilalim ng mga puno ng cherry kapag sila ay lumaki. Pero hindi na makaalis si Ai sa hospital bed, at nakatakdang hindi matupad ang wish niya sa realidad. Sa dulo ng alaala, naramdaman ni Asahi ang kawalan ng pag-asa ni Ai bago ito namatay, at hindi siya mapakali ng mahabang panahon. Sa sandaling iyon, nalaman niya mula kay Aoi na ang kamalayan ni Ai ay nasa mundo ng VR. Sa tulong ni Aoi, nagmamadaling pumasok si Asahi sa isa pang daanan para hanapin si Ai. Sa ilalim ng puno ng cherry, nakita ni Asahi si Ai. Tuwang-tuwang niyakap niya ito, sinasabi sa kanya kung gaano niya ito kamis. Gayunpaman, ang unang sinabi ni Ai sa kanya ay umaasa siyang makalimutan siya ni Asahi, dahil ayaw niyang malunod si Asahi sa masasakit na alaala. Naninindigan si Asahi na hindi niya makakalimutan si Ai. Lumaki si Asahi kasama si Ai, na hindi mapaghihiwalay na bahagi ng kanyang buhay. Hindi man makasama si Ai sa hinaharap, mabubuhay siya kasama ang mga alaala nito. Lalong nagiging emosyonal si Asahi habang nagsasalita, at sa unang pagkakataon, ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal kay Ai.
Naantig sa mga salita ni Asahi, hindi na napigilan ni Ai ang kanyang pinipigilang emosyon, umiyak habang ipinagtatapat ang katotohanang mahal din niya si Asahi. Sa ilalim ng kontrol ni Ai, lumitaw sa tabi nila ang puno ng cherry kung saan sila minsan nangako. Masuyong hinalikan ni Ai si Asahi. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga matamis na alaala na nauugnay kay Asahi ang umagos sa isipan ni Ai, at nakaramdam siya ng labis na kasiyahan ng walang anumang pagsisisi. Iniisip ni Ai na sa pamamagitan lamang ng pag-alis sa kanya makakapagsimula si Asahi ng bagong buhay. Pagkatapos ng isang magiliw na palm, unti-unting naglaho si Ai sa hangin, na naiwan lamang ang kanyang kwintas kay Asahi. Mahinahong tinanggap ni Asahi ang pag-alis ni Ai, alam niyang mabubuhay magpakailanman si Ai sa kanyang alaala kahit anong mangyari. Sa kalaunan, bumalik si Asahi sa totoong mundo sa tulong ni Aoi. Dahil wala ng kontrol si Aoi, tinapos ng Institute ang programa na sisira sa mundo ng AI, at bumalik sa normal ang mundo. Nang maglaon, itinalaga si Feynman na maging direktor ng Institute para sa pagtulong kay Asahi na pigilan si Aoi na mawala ng kontrol sa panahon ng sakuna. Nagsasagawa pa rin siya ng pananaliksik sa AI, at naghanda ng ilang sorpresa para kay Asahi. Sa oras na ito, natanggap na si Asahi sa isang universidad at nagsimula ng bagong buhay. Habang tinatanggap niya ang 4 na package na ipinadala ni Feynman, nagulat siya nang makitang lumabas sina Amelia, Karen, Irina, at Mangfa. Lumalabas na nagawa ni Feynman na ayusin ang 4 na batang babae ng AI pagkatapos ng pananaliksik at bigyan sila ng mga katawan. Mula noon, lumipat ang mga babae sa tahanan ni Asahi at nagsimulang manirahan kasama niya. Habang tinatangkilik ng lahat ang kagalakan ng muling pagsasama-sama, nakuha din ni Aoi ang katawan na ginawa ni Feynman para sa kanya at pumunta sa pintuan ni Asahi. Ang kanilang masayang buhay ay nagsisimula pa lang, kahit na ang anime ay tinapos na. Ang anime na ito ay nagdala sa akin ng napakaraming mga sorpresa. Noong una akala ko ay harem anime lang ito tungkol kay Asahi at 5 babae na nagsasama. Hindi ko inaasahan na si Asahi ay nasa isang mundo ng VR at ang mga babaeng ito ay pawang AI. Noon, akala ko ay tungkol sa contest sa pagitan ng tao at AI ang story, pero sa huli, isa pala itong nakakaantig na love story. Noong pinanood ko ito, hindi ko ma-predict kung ano ang mangyayari sa susunod na episode, kaya naman gusto ko ang anime na ito. Paano mo i-rate ang anime na ito? Mangyaring iwanan ang iyong mga opinyon sa ibaba sa lugar ng komento. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan na i-like ang video na ito. Gayon din, mangyaring mag-subscribe sa aking channel kung nagustuhan mo ang aking mga video. Ang iyong suporta ay napakahalaga sa akin. Bye!